Okay, kabayan, muli po nang babalik ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin. Po? At kagaya po ng dati, ang pag-uusapan po natin, ang pinaka-main topic po natin dito tungkol sa ating kabuhayan. At pasesentro po tayo sa larangan po ng pananakakan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, kalusugan at ang ating kapaligiran, kabayan. At sa araw na ito, kabayan ko, bukod tangi sa mga pinag-uusapan po natin at batay na rin sa paghahanap ng ilan po nating mga kababayan tungkol po sa iba't ibang uri ng hanap buhay na pwede nilang pasukan na bahagi rin po ng teknolohiya sa agri-fishery sector ang pag-uusapan po natin at pinag-uusapan po natin sa ating palatuntunan. Alam nyo, nabanggit ko po ang hanap buhay, may mga nagtatanong po sa akin kung ano pa raw ang pwedeng pasukin ng ating pong mga kababayan na may kaugnayan po sa pagsasaka dito sa ating bansa. Well, naitanong po niyo yan, kabayan ko, naitanong po ninyo yan, kabayan, nabalikan ko po yung isang paksa pa noon sa ating palatuntunang ating alamin at ito'y may kaugnayan po sa mga livelihood program na ating pong tinatalakay sa ating programa. At bahagi po ito at naging bahagi ng isang livelihood caravan na ang kasama po natin ay isang malaking feeds company. Ito po ay ang produksyon at paggamit ng EM o tinatawag po nating effective microorganism, kabayan. Ang EM, kabayan, kagaya po ng ating pagpapaliwanag noon, ay gamit po sa pag-aalaga ng hayop, sa kalinisan ng kapaligiran, sa ating pong farm o sa ating bahayan, kabayan, o sa kalusugan at kaayusan ng mga hayop at isda ng ating pong alaga. At kalinisan din po ng inyong mga tahanan. Sabi ko nga, pati bahay po pwedeng paggamitan po nito. At naipayo po sa atin ng isang dalubhasa na kapag ito po ay ginagamit natin, halimbawa yung mga drain ng ating mga kusina, sa ating mga lababo, at yan ay ibubuhos po ninyo dyan, yung EM, mawawala po yung masasamang bakterya at maiiwasan po natin ang kontaminasyon sa mga bagay na ating ginagawa. Okay, napakahalaga po talaga ng EM sapagkat effective microorganism, kabayan, sa ating mga ginagawa sa paghahayupan at sa ating kapaligiran. Sa madaling salita, kabayan, ito po ay pagbaka natin sa mga masasamang bakterya na hindi nakabubuti sa ating kapaligiran at sa ating katawan at kalusugan. At ang isang magandang punto ukol po sa EM ay nagbibigay ito ng hanap buhay. Kapag ito po ay nagawa po ninyo, makakapasok kayo at makapagsasagawa kayo ng isang negosyong maliit o hanap buhay, pwedeng palakihin. Pwede kayong magbenta, kabayan. Tandaan po ninyo, pwede kayong magbenta sa maraming mahilig sa agri-fishery at pagbibigay kalinisan sa mga bahayan at sa ating kapaligiran. At yan po ay isang magandang halimbawa ng itinatanong po sa ating programa na kung meron pang ilang hanap buhay na pwede natin pasukan related to agriculture and fishery sector, kabayan. Okay, narito po ang isang simple na paraan ng produksyon ng EM. Pero bago ang lahat, kabayan, ilalabas ko po ito ng ilang beses sa ating programa sapagkat medyo mahaba-haba po yung yung mga materyales na ating pong tatalakayin. Malawak po ang kanyang nasasakop at ito po ay maipopost po natin, balik-balikan na lamang po ninyo sa ating pong programa. Ito pong EM ay makatutulong sa maraming bagay na may kaugnayan po sa ating mga binabanggit. Okay? Kung handa na po kayo, kabayan, ay atin pong ibibigay ito at nais ko pong masabing muli na malaking tulong ito hindi lamang sa ating ginagawa sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, kung hindi makatutulong din po ito upang kayo ay magkaroon ng isang maliit na hanap buhay o negosyo sa inyong bahay lamang gagawin. Okay, narito ang isang simpleng paraan ng produksyon ng EM, Effective Microorganism. Pero ito po, kabayan, ay talagang dapat pag-ukulan po ninyo ng pansin sapagkat kapag nakapagbuo po kayo, meron po tinatawag na mother culture na pasisimulan ng lahat, yan po ay makapagbibigay po din ng idea sa lahat po ng mga kababayan natin na naghahanap ng ganitong klase po ng teknolohiya. Okay, narito lang po, unang-una, patuloy po tayo, unang-una.
Ang pinaka-base ingredient po ng EM ay para po sa unang produksyon. Unang step lamang po, unang hakbang. First step po ito sa paggawa ng EM. Kunin po ninyo ito, itala po ninyo, importante po ang ating tatalakay. Number 1, rice wash. Ano ang rice wash, kabayan? Yung pong pinaghugasan po ng bigas na inyong isasaing, kabayan. Kaya huwag po ninyong itatapon ito, ho. Napakahalaga pala nito at importante para sa isang negosyo na inyong itatayo. Itatapon na lamang, nagiging pakinabang pa at nagiging pera, kabayan ko. Okay. Ikalawa, molasses o pulot. Kung alam po ninyo ang molasses, yung pulot, yun po yung inihahalo sa pagkain po ng mga kabayo at mga kalabaw, kabayan ko. Pero napakalaki po ng tulong nito. Kung pag-uusapan po natin ay ang mga proyekto na kagaya po ng EM o Effective Microorganism. Molasses o pulot, ito po ay mabibili po ninyo sa mga agri-store o sa palengke, sa pamilihan, kabayan. Lalong-lalo na sa mga probinsya na malapit po sa Kamaynilaan, kabayan, o sa mga urban areas. O kaya kung wala po kayong makuhang pulot, kabayan, pwede po ninyong ipalit ang brown sugar. Brown sugar, kabayan. Ito po, kahit na anong tindahan, mabibili po ninyo ang brown sugar. Ako po, hindi ako gumagamit ng puting asukal sa ating kape at saka sa tsaa, kabayan ko, at sa lahat ng inumin kung hindi brown sugar ang ginagamit po natin. Okay. Mas okay po ito. Pero sa paghahanap ng produkto ng ating pong yung panghalo na ating gagamitin. Pero kung talagang tutuusin, mas maganda po ang pulot. Yan po inirekomenda po noon ng mga dalubhasa. Ikatlo, water o tubig, kabayan. Tubig, kailangan po ninyo. Huwag yung tubig na wasa, kabayan. Huwag po yung tubig na wasa sapagkat yan po ay may chlorine. Ano po? Kailangan natin ang tubig na walang chlorine o chemical. Yung nabibiling bottled water na walang chemical, okay yan, kabayan ko. Tubig ho, na walang chemical. Okay? At palinis po yan. Hahaluin natin. Container o lalagyan. Lagayan po ng may mahigpit na takip. Kinakailangan sealed na mabuti ang takip po nito. Plastic o glass jar. O malaking lagayan. Depende po sa dami ng gagawin po ninyo. Yung pagtataguan po ninyo, kabayan, sapagkat ito, pagka nakabuo na po kayo at ilagay po ninyo sa isang sisidlan, sa isang bote, kabayan ko, sa isang jar, ilalagay po ito sa isang madilim na lugar. Yan po ang pagtataguan po ninyo, a dark and warm place o kwarto para po sa fermentation. Kailangan po ito sa fermentation, kabayan. Ho? Fermentation. Para bang gumagawa kayo ng suka, pine-ferment po ninyo, gumagawa po kayo ng mga buro, gumagawa po kayo ng atsara, pine-ferment po ninyong unti-unti. Yung tinuruan ko po noon, ginawa niya ay kinulong po ito sa malaking kahon. Yung pong kanyang jar o yung kanyang bote, inilagay po niya sa isang kahon, kabayan na kahoy. Pagkatapos, ang ginawa po niya, tinakpan po niya, at kinakailangan kasi makulong po ito sa isang madilim na lugar eh. At ang nangyari po dito, kinakailangan ng paliwanag po at yan po ay binibigyan po ng punto ng ating mga dalubhasa. Ang Fahrenheit po nito 68 to 95 degrees Fahrenheit. Yun po, yung pong lugar na paglalagyan po ninyo para maging fermented. Yan po ay unang bahagi ng produksyon ng EM o Effective Microorganism. At ito po ang umpisa ng tinatawag po nating mother culture, kabayan. Yan po at ang produksyon nito, ang isusunod po nating topic. Yung binigay po sa inyo, first step lamang po ito. So maghahanda po kayo ng tubig, malinis. Maghahanda kayo ng pulot o kaya brown sugar. Maghahanda po kayo ng pinaghugasan po ng bigas, yung bago isaing, wag po ninyong itatapon sapagkat yan ay napakahalaga. At yung mga bagay na yan ay dapat po nating alalakanin. At pagkatapos, yung container na paglalagyan po natin, medyo mahigpit po yung takip. Ang kinakailangan dito sapagkat dapat makuha po ninyo yung 68 to 95 degrees Fahrenheit na init. At yan po, kabayan, ay isang bagay na makatutulong ng malaki
sa ating po mga naghahanap ng ideya, bagong ideya o lumang ideya para magkaroon po kayo ng gamit sa inyong tahanan, sa inyong proyekto sa agriculture at pagkatapos pwede pa ninyong gawing isang maliit na hanap buhay sapagkat kung yung iba ayaw gumawa nito, bibili na lamang. At kung kayo po ay may kilala na gusto nito, pwede po ninyong bigyan po ng halaga kung ano po ang ginagawa po ninyo at para ito po ay maging bahagi po ng isang bagay na makatutulong sa ating po mga kababayan sa larangan po ng pananakahan na ating pong binibigyan at pinag-uukulan ng pansin sa ating programang Ating Alamin Kabayan. Bueno, continue watching po kabayan at bago po tayo maghiwalay, papaalala ko nga pala. Ang ginawa ko noon sa aking farm, nilagay ko po ito sa isang tapayan na may takip at nilagay ko sa ilalim ng taniman po ng paminta. Tapos nilagyan at may cover na lona kabayan. At regularly dadalawin po ninyo ito at pasisingawin. Ibig sabihin pasisingawin kabayan. From time to time bubuksan po ninyo yung takip. Pagkatapos pasisingawin po ninyo. So lalabas yung parang init po nito ho. Tapos pag wala na yung takpan niyo uli ng mahigpit kabayan. Importante po 'yan. Kaya sisingaw po ang meron kayo maririnig na parang tumutunog eh. Pag nawala na po yan, nakasingaw na, regularly, itakip kagad ninyo, ilagay po ninyo kagad ang takip para ito po ay hindi mawala ng bisa kabayan. Okay, that's all for now kabayan. By the way, yung pong isang kaibigan ko, naalala ko nga, isang veterinarian kabayan, ginawa niya ito at maganda ang resulta sa mga proyekto po niya. Dati raw sa kanyang eskwelahan, nung nag-aaral pa sa veterinary medicine, ay napanood po niya yung ginagawa natin, feature ko sa ating programang Ating Alamin, sa isang expert at ginamit niya ang EM, tipid na may pakinabang pa. At napakaganda pong bagay na maituturo po natin next time. Ang ating pag-uusapan, yung tinatawag nating mother culture kabayan. At kung papaano makabubuo kayo ng effective microorganism o tinatawag po nating EM kabayan. Parang serye ito sa movie na pinanonood po natin sa internet. Babalikan po natin from time to time para hindi po ninyo makalimutan kabayan. Okay, ang inyong likod, ka Jerry Geronimo sa ating palatuntunang Ating Alamin, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang Ating Alamin. Kasama na rin po ang EM, Effective Microorganism. Effective Microorganism kabayan. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat kabayan and may God bless this Filipino nation.